Silipin naman natin yung or kamustahin natin yung relief and rescue operations ng Red Cross. Makakausap po natin si Ms. Gwendolyn Pang. Ma'am Gwendolyn, kamusta na po yung inyong mga operasyon? Hello, magandang hapon po Pia at magandang hapon Rafi, no. Ngayon ay busy po ang Red Cross sa relief operation. Kung ang nakaraan na 2 araw ay tayo ay nakafocus sa rescue, ngayon na kagabi at hanggang ngayon, wala pa pong tigil ang Red Cross sa pagbibigay ng relief goods sa iba't ibang evacuation center. Bigla pong tumaas ang number ng ating evacuees dahil dumami rin po na nag-open na evacuation center para po sa mga tao na lumikas mula sa mga low-lying areas at matataas na tubig baha. So, kailangan natin ngayon, Pia at Rafi, ng karagdagang tulong na pagkain, tubig, para po sa mga lugar tulad ng Laguna, Parañaque, Cavite, Quezon City, Las Piñas, dito sa may Malabon, Caloocan, Navotas, Marikina, dahil ito po yung mga lugar na hindi masyado nagkaroon ng suporta, no? But yung iba naman tulad ng Pampanga ay ang local government bigay talaga ng support o ayuda. Ma'am Gwendolyn, meron ho ba kayong figures? Kasi sabi niyo po tumaas yung bilang ng evacuees. Nasa ilang libo na po or ilang daang libo yung ating number of evacuees, pati yung evacuation centers. Yung evacuees count natin as of yesterday evening ay umabot po tayo sa 320 evacuation centers, no, sa bilang ng Red Cross or more than 20,000 families. At ito po sa lahat na ng affected areas po ito? Lahat ng affected areas. We only count those who are in the evacuation centers. Pag wala po sila doon, we don't count them. So yun. Or more than 122,000 people po to lahat. At sa ngayon po, ano ho ba yung pinaka-kailangan po nila? Ang kailangan po ngayon ay pagkain talaga. Pagkain, tubig na maiinom, non-food items, kasi marami po sa mga gamit na nabasa, mga essential items tulad ng kumot, banig, kulambo, at hygiene kit para mapanatili nilang malinis ang kanilang katawan at kalusog, para maging malusog din sila. No? Kailangan nila ng hygiene kit, yung toothbrush, toothpaste, shampoo, yun, kailangan po nila yan. Pero dapat germicidal soap at fluoride na toothpaste. At nabanggit nyo nga po, parang mas nakatuon na talaga dun sa relief operations, no? At hindi na masyado dun sa rescue yung inyong ginagawa ngayon? Sa Metro Manila at sa southern part of Luzon. Pero sa may northern part of Luzon, kung saan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbabaha, nagsasubside konti, tumataas na naman at may pa rin areas ang bahatod ng Pampanga, yung ibang areas nag-rescue pa rin tayo. Naglilipat din ng mga tao to safer ground. Pero Ma'am Gwendolyn, sa pag-iikot nyo yung situation doon sa mga evacuation centers, marami ho bang nagkakasakit o siksikan po ba yung karamihan sa evacuation centers? Siksikan po ang mga evacuation centers at medyo magulo pa rin. Then, nakamonitor po tayo sa mga posibleng sakit na pwede ma-develop. Yung ibang sakit po ay very common, tulad ng cough and cold. Pero wala pa po tayo nakikitang sakit talaga na dulot talaga ng pagbabaha, tulad ng leptospirosis o kaya yung mga skin diseases or any waterborne diseases. Wala pa po tayo nakikita. Okay, mga cholera, so far, hindi pa siya nangyayari. Pero if continue na stagnant ang water, magkakaproblema po talaga tayo sa ganitong mga sakit. Nakamonitor po tayo, tsaka ready po tayo sa mga gamot na pwedeng ibigay. So meron din ho kayong medical teams, no, na nag-ikot, aside of course from the goods na binibigay? Meron po tayong health team na umiikot, tuloy-tuloy nagbibigay ng first aid at nagmamonitor po ng mga tao. Alright, Ma'am Gwendolyn Pang, maraming salamat po. Maraming salamat, Pia at Rafi. Si Ma'am Gwendolyn Pang po ng Philippine Red Cross.